Napakasimple lang pala ng graduation ceremony dito sa Japan. Senior high graduation na nga ng pamangkin ko at inimbitahan niya nga ako na mag-attend. At masasabi ko talagang napaka-solemn ng kanilang celebration. Hello, kumusta man ang araw? This is Jo and it's been a while. Makikisakay nga lang ako sa ate ko kaya nagdensya na lang ako or nag-train na lang papunta sa kanila. Madam naman talaga yung pormahan natin. Daig niya pa nga ang graduate saka excited. At tunay nga naman na pagpupugay para sa kanya dahil hindi naman talaga biro yung magpapaaral ka dito sa Japan. Nagdala nga kami ng mga bulaklak para sa pamangkin ko. Nagdadalawang isip nga kami kung dadalhin na ba namin agad ito or mamaya na lang. Ang alam ko naman talaga kasi is pwede ngang magbigay ng bulaklak para sa kanila. Pero pareho nga kami hindi alam kung kailan ang timing ng pagbibigay. Kaya nagtingin-tingin muna kami dyan sa mga papasok na mga parents kung may bitbit nga silang bulaklak. Mga ilang parents nga din ang pumasok at wala nga silang bitbit kaya sabi namin na iwan na lang muna namin yung mga bulaklak sa may kuruma or sa may sasakyan. Maaga nga kami dumating at wala pa nga masyadong tao kaya sa unahan kami nakaupo. Ganito lang pala kasimple yung kanilang decoration sa kanilang graduation. Mga 30 plus nga lang din sila nag-graduate dito. Sabi nga ng pamangkin ko, medyo marami-rami din na kapatchment niya daw na hindi daw makakagraduate. Mostly nga yung mga hindi daw masyadong pumapasok at bumabagsak nga sa exam. Junior high school na nga nung dumating dito itong pamangkin ko sa Japan. Yung katumbas na sana ng kanyang pag-aaral doon sa Pilipinas dito sa Japan ay junior third year. Pero dahil hindi pa nga siya masyadong magaling mag-Nihongo that time, ay pinabalik nga siya ng second year. Laking tulong talaga ng mga teachers dito sa Japan kasi grabe talaga yung support nila para sa mga pamangkin ko. Kumuha din sila that time ng mga volunteers nga na magtuturo nga sa dalawang pamangkin ko ng Nihongo. Syempre, nung mga unang taon nila dito ay nahirapan din sila na mag-adjust. Laking pasalamat na lang namin na mga mababait nga yung mga estudyante or yung mga classmate nga nila. Kapag hindi nga daw nila naintindihan is magtatanong nga sila sa katabi nila at tutulungan naman sila. Sabi nga ng pamangkin ko, itong diploma nga nila ay dapat talaga sa classroom lang ito ibibigay. Pero yung pinaka-class advisor daw nila is nagsuggest nga na dapat na lang na ibigay talaga dyan sa kanila sa graduation ceremony mismo. Dati nga raw ay aakyat lang daw sila sa stage at hindi na nga ito iaabot. At wala nga din pala dito mga honorable mention. At yung binigyan nga lang dito ng award is yung my perfect attendance. Ibig sabihin, yung walang absent, walang late, at walang yung half day lang na umuwi. From first year to third year. At sa kanilang batch nga ay meron lang dalawa. At yung parang highlight nga dito ng ceremony nila is marami nga mag-speech. First muna is yung pinaka-principal nga nila, magbibigay nga siya ng mensahe, mga payo para sa kanilang mga graduates. Alam niyo ba, sobrang na-touch talaga ako sa message niya. Sabi nga niya, likas daw sa tao na maging mahina. At okay lang talaga na maging mahina at times. Pero in times of trials, lumingon ka lang daw sa paligid mo. Meron talagang tao na tutulong sa'yo. Kailangan nga nila maghanda para sa kanilang paglabas sa society. Pagkatapos nga niyan ay nagbigay din ng mensahe yung ibang school officials. Nag-speech din yung kanilang kuhay or yung incoming na president sa third year para sa kanilang mga senpai na nag-graduate. Ang pinakalas nga na nagbigay dito ng message is yung pinaka-presidente nga ng batch na ito. At dito nga ay kakanta nga sila. At sabi nga ng pamangkin ko is dati daw hindi din ito ginagawa sa graduation dito. Para sa mga junior high lang pala daw itong kumakanta sila. Wala nga silang music teacher kaya ang nangyari is sila lang daw yung nag-practice. Sila lang din yung nag-arrange ng kanilang mga sarili at yung arrangement nga nila ay binasi na lang daw nila noong junior graduation nila. At huling part nga ng kanilang graduation is yung last na pagkanta nila sa kanilang alma mater song. And after nga ng kanilang pagkanta is mag-i-exit na nga sila at pupunta na nga sila sa kanilang classroom. Alam mo talaga na nasa Japan ka talaga kasi napakatahimik nga ng buong paligid. Yung sa mga in-betweens ng program, ikaw na lang talaga ang mahihiya kapag may ingay ka nga na magawa. Kaya masasabi ko talagang napaka-solemn talaga ng ceremony. It highlights the gratitude of the students to the parents and the school administrators para sa kanilang mga students na nagambaro or hard work nga para sa kanilang pag-aaral. At makikita mo din naman kung gaano kadisiplinado yung kanilang mga estudyante. Para sa pamangkin ko ay nakakatuwa at nakaka-proud nga na natapos mo nga yung iyong pag-aaral dito sa Japan. Alam ko na meron ka pang bagong tatahaki na bagong landas at nandito lang naman kami palaging nakasuporta sa likod mo. Hindi man naging madali yung paglalakbay natin dito sa Japan. Napakarami nga ng pagsubok pero nananaig pa rin yung katatagan. Lagi mo lang isipin na sa mga pagkakataon
tao na gusto mo nang sumuko, lingunin mo lang yung mga pagsubok na dati na nalagpasan mo. At tsak yan ay lilipas din. Pupunta nga kami sa kanilang classroom kasi meron pa pala silang program para doon. At dito nga sila sa third floor. Dito nga ay naghanda nga yung kanilang advisor ng nitong parang anime. Siya daw yung nag-drawing yan. Nagbigay siya ng mensahe para sa kanya mga estudyante. Kinakantsawan nga siya ng kanya mga estudyante kasi grabe talaga yung iyak niya. Magang-magana nga yung mata niya. Gumawa daw siya ng slideshow para sa kanya mga estudyante. Kaya sabi niya nga is kagabi pa lang daw, iyak na daw siya ng iyak. Masasabi mo talagang napaka-genuine naman talaga ng taong to. Sabi niya nga, passion niya nga talaga yung pagtuturo. At iwan niya na nga lang talaga kung makakapag-asawa pa daw ba siya, sabi niya. Dahil halos ng oras niya nga daw ay nandito nga lang daw siya sa eskwelahan. Masayang masaya din siya sa kanyang mga estudyante kasi nga dito nga sa classroom nila ay lahat nga sila ay graduate. Kaya labis talaga yung tuwa niya kasi nga wala nga talagang maiiwan dito sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos nga namin mapanood yung kanilang mga slideshow is nagbigay na nga sila dito ng kanilang regalo para sa kanilang advisor. Paborito niya nga daw yung panda kaya binigay nga ng mga estudyante niya is parang yung pencil case na panda. Meron din pala silang second advisor kaya nagbigay din sila ng kanilang pasasalamat at kanilang regalo. Siya pala yung teacher nila sa livelihood nila. Siya nga yung advisor nila para sa pagtahi. Kaya ang binigay nila is yung bag na tinahian nila ng larawan nga niya. Kaya sobrang na-touch nga siya sa kanyang mga estudyante. Nagbigay din yung kanilang second advisor ng mensahe sa kanila. And after that is nag-group pictorial na nga sila. At after nga matapos sa kanya-kanyang mga classroom yung kanilang mga program, lumabas naman silang lahat para sa batch pictorial naman dito sa may labas sa kanilang harapan ng school. Dito nga sa Japan is after senior high nga is marami na nga na hindi na nga ang pupunta sa college. Every school nga is marami na nga mga nagbubukas na opportunity dyan para sa kanila kahit hindi na sila mag-college. Kaya napakaganda talaga ng support system dito ng school sa Japan. Congratulations naman talaga para sa proud mother. Mabuti na lang talaga at napakabait nga ng mga sensei nila dito. Kagaya nga ng sabi nila is malayo pa pero malayo na. After pictorial pala dito sila nagbibigay ng mga bulaklak. Kaya naman inabot na namin sa pamangkin ko yung bulaklak na dala namin para sa kanya. Again, sa pamangkin ko, congratulations and good luck to your new journey. Salamat sa pagsama. Bye!